Mateo 7, 24 hanggang 27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo siya sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita pero hindi naman isinasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. So may dalawang nagtayo ng bahay sa kwento ng ating pong Panginoong Jesus. We assume pareho silang karpintero. Kasi pareho silang nagtayo ng bahay nila. Pareho silang binagyo, binaha, binayo ng hangin, ng ulan. Parehong lumubog ang kanilang mga bahay sa baha. Diba? Yung isang bahay na natiling nakatayo, dahil nakatayo daw siya sa isang malaking bato, samantalang yung isa naman ay nawasak kasi nakatayo siya sa buhanginan or sa soft foundation. So yun ang makikita natin. Same bagyo, same baha, same hangin, same typhoons, different foundation, so different result. Yun ang makikita natin. So anong pwede nating matutunan sa isang napakasimpleng pagtuturo ng Panginoong Jesus doon sa kwento niya tungkol sa dalawang nagtayo ng bahay? Una, this story talks about natural calamity. So ito'y tumutukoy sa isang natural, sa isang pangkaraniwan na kalamidad. And in this story, ano yung kalamidad na ito? Typhoon, storm, bagyo at mga pagulan. So too much rains, floods, and winds, they are bound to come and to receive because they were given. Sa paglikha ng Diyos sa mundo, kasama ang tubig. Actually, ang mundo natin, ilang porsyento ang tubig? Nakalimutan ko kasi, baka kayo alam nyo. Ilan? Ilang percent? Oh, hindi yata alam. Ilan? 75. Ayan. Tama ba? 75? Oh, search ninyo. Oh, parang 75 nga. Ano? So, ganyang karami ang tubig. Diba? Sa mundo natin. So talagang marami ang tubig. Diba? Kasama ang tubig sa mundong ibabaw sa paglikha ng Diyos. At ang disenyo ng Diyos kailangang umulan para diligan ng tubig ang lupa. Ang mga halaman, kasi importante yan. Kaya ang tubig umaakyat, ang tubig ay bababa. Cycle yun. Alam naman natin yan. Pinag-aaralan natin yung water cycle, di ba? So ang tubig from bodies of waters mag-evaporate. Aakyat siya. Tapos magpo-form siya ng mga ulap. Mabubuo siya. Tawag niya condensation. Then, dahil mabigat na siya, ano mangyayari? Babagsak na siya. Precipitation. Then, dahil bumagsak na ang tubig, ikukolek uli yan. Babalik siya sa bodies of water. Diba? So, ikukolek uli ang tubig. So, dahil bumagsak na uli ang tubig, umirit na naman ang panahon, anong gagawin? Mag-evaporate, magko-condensate, precipitation, collection. Water cycle. Ganun lang yan mga kapatid. Hindi pwedeng ang tubig umakyat lang ng umakyat. Ano mangyayari sa atin pag lahat ng tubig umakyat lang ng umakyat? Hindi bumababa. Matutuyaan tayo. Magkakaroon ng El Nino. Ang ending, wala tayong pananim, matutuyaan tayo, wala tayong mainom, mamamatay tayong lahat. Kaya ang tubig na umakyat, kailangan siyang bumaba.